Freedom Radio. Today's news and your favorite music. Tigdinamon Lanao del Norte. 91.5 Freedom Radio. Your Freedom Radio. Pulso Mindanao. Ang problema hanggang sa kasalukuyan akin pang nakikita. Mindanao. May buntag mag-igsoon, may buntag sa atong mga suking tigpaminaw din sa tuwan tulumanon. Pulso Mindanao. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 23 sa bulan sa Hulyo tuig 2020. Gikan karong matagnahan tudod niya mga alas 9 sa kabuntagon mag-uban kita kauban kaninyong ubos nga alagad June Enriquez din nila mabati sa Freedom Radio FM 91.5 MHz sa inyong mga radyo. O ato na lang pagtibaya, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw kutob sa maabot ni natong Sibya kini paghapon ninyong ubos nga alagad June Enriquez kauban ako sa technical control si Ms. Laika Abudjenti ug usab nga to ang manager engineer Rudy Katubay. Kami tanan moingon may buntag ug mayong pagpanikay-sikay nining sayong kabuntagon. Ug karong buntaga atong tawagan ni hisgutan ang DepEd, ang virtual education, turismo, ilabi na din sa ato ang lungsod sa Linamon. Onya tawagan ni atong dawaton taud-taud ang report ni Jungka John gikan sa Pagadian City. Okay. Kanya dunay teleconference. Okay, so mao ni gikan kang Kapulso Mel Velez sa Bukidnon, kabahin sa opening sa klase paghihapon. Mao ni ato ang topic karon og dunay mga masulubon kayo nga mga balita ang ato ang higalang pari sa Marawi City matud pa nga nakabsa na ginis kinabuhi no ug usab usa ka media nga idara na usab mao lagi ni ato ning ipang-confirmar pa dili pa nato ni pwedeng ipadutaw ang ilang mga pangalan. Okay, so sulayan nato og contact si unahon nato si Jungka John kay narabot yung programa tanaw nato kaya pa ba niya nga kuan mo report no karong mga orasa aton tanawon kung tawagan ni si Mel Velez taud paaboton na nato ang iyahang report sa ato mga kauban dinhi sa lokal. Okay. So, dinhi sa ato ang isgutanan mga igsoon siguro unang report nga atong dawaton gikan kang Kyron Rivera og usa ka feature report mga igsoon kabahin kini sa tawagan ni kining kahimtang sa atong turismo din sa lungsod sa Linamon. Ilabi na dia unsa man gayud kining Tinago Falls. So kining ato ang bag-ong reporter usa ni siya ka banggitan nga journalist sa iyahang eskwelahan no at magtabi sa miani karon. Ngayon kay mga igsuon nga ato yung okay. Ato na sa pasudlon si Jungka John sa Pagadian kay murag urgent ni siya.
So dili ta maglangan atong dawaton ang report gikan sa atong kapulso sa Pagadian City pinaagi ni Jong Kajon. Jong, good morning. John, salamat. Good morning nimo. Ingon man sa ato mga tigpaminawan sa ato tulumanon Pulso Mindanao o sa atong report gikan diri sa atong dakbayan sa Pagadian atong nasairan nga kagapong adlaw giton over sa DOST, Department of Science and Technology, ang duha ka floating nga kining matawag na to bularanan, no? Floating dryer alang sa Galagal. Kini ang disenyo sa UP Diliman o pinagiusap sa DOST nga nagkatidad kini og 700,000 ka pesos kining duha ka floating dryer. Ihatag kini turnover kini ngadto sa duha ka barangay, sa barangay Ribukon sakop sa Dumlinaw o sa barangay Bumba sakop sa Dakbayan sa Pagadian. Pinagi ni Governor Victorio alang sa paghatag og panginabuyan isip tubag kini sa project Agalagal sa mga coastal barangay nga din ato mga mag-uuma sa panagatan. Dunay alternatibo nga mahimuan nila o ding paginabuyan in kaso kadunay total nga kalamidad. So gumikan nini namalipayon sa mga katawan na midawat among floating kining dryer 700,000 pesos ang katidad ning duha. Pasyonan lamang gini gihatag sa duha ka barangay. Napay mga ubang mga coastal barangay ang tagaan ini labi na sa sunod bulan mag-distribute na po o similya sa agar-agar ng atong provincial government para matubag ang alternative ng mga livelihood na panginabuyan sa itong mga mag-uuma dili lang sa kabukiran at sa usap sa Paragatan. John, muna itong nahipos nga tao diri samtang kamong adlaw gipatuman na John ang matawag na ito nga kining pagbalin sa ato ang IBT, no, sa atong Dakbayan sa Pagadian ang atong IBT 2 o samtang gihangyo sa nato ang mga motorista, mga motorcycle driver nga pag-abot nyo sa Pagadian City nga nag-helmet mo, tangon nyo yung mga helmet o katong mga goggles na putos ang naong ang tangon sa ninyo kinala makita ang dagway ninyo. Ilong lamang matabunan o dili apil ang mata. Kaya ba mga goggles o ba mga face mask mata na makita, di makita ang sarong rasinana matubag ang solusyon sa krimen na nitabot din sa itong Dakbayan sa Pagadian. So overspeeding po ginalan nga bantayanan hindi ka mo sobra sa 30 kilometers matag oras ang biyahe nimo within city limit. So muna ang atong nakuha ng impormasyon para sa itong panag-uban rin sa itong tulumanon sa Pulso Mindanao rin sa itong Sibian sa Linamon. Ikan sa Pagadian City, Sambunga del Sur, Sambunga Peninsula, Jong Kajon reporting. Hello Jong. Kuan lang paklaro lang ani kung giunsa ninyo ni pag-access ang floating dryer sa DOST. Unsa man ni gi-applyan or unsa ba? Naay mga project nga susama nini o gi-abil ni sa ato ang provincial government pinagi ni Governor Victorio kay nakita sa DOST nga ang massive planting of kining galagal nga gihimo karon sa atong mga kabaybayonan isip alternative nga livelihood sa atong mga fisher folks. So gi-acquire gini siya, John. Okay. So kining agar-agar mao man ning guso no, guso? Guso. Mao lagi. Sige ko gunahon sa ni agar-agar guso di ay. Okay. John, kining helmet nga sa kining motorcycle ba? Unsa man ni effect na ni siya? Gi-implementar na ni? Ito sa adlaw ba i-effect. Nga walay kining whole face helmet o half face helmet
dili pwede sa tantangon din siya basta na sa Pagadian City. Okay, so ang purpose ani Jong tungod kay Kita ang mga suspect mo himos krimen. Okay, so klaro kayo. Salamat kay Jong. Okay. Back to you, Jun. Okay, so daghang kay salamat Jong Kajon sa Pagadian City ang atong kapulso, ha? Lagi sige di ko una-una sa ning agar-agar, ha? So ako gini siya nakaanha man ko diya sa Zamboanga del Sur. Dinhin dapita po diya sa Sibugay, doon na mga areas diya kana sa Ulutanga. Doon na mga project sa MNLF diya nga ay lang ginganlan agar-agar. So mo to, nakahinumdum ko agar-agar is guso. Akong gitan-aw ba nga pag bira na ako sa PC nga katong ilang ingon agar-agar, uy guso man ni sa mua. Project sa MNLF mga son dito sa Zamboanga, Sibugay. Basta kay inig abot sa 15 minutes before 9 wala na yung reporting. So aton dawaton ang report ni Kapulso Rick Arellano. Gaw, kumusta dia? Okay, Juno, sa report nato na Saran nga ang tanang sidewalk vendor sa may Palao Market na malhin na kini adto na kalabayng adlaw dito sa may northbound terminal sakop diha sa Dakpayan sa Ligan. Ang nasoy nga pagpamalhin pinasikat kini sa ordinansa nga gipatuman sa lokal nga kagamhanan diha sa nasabit nga Dakpayan gumikan kay ila pang tukuron ang tapong merkado diha sa may Palao Market. Ug matod po sa Jan Actop nga malhin sa anti-littering iligan hangtod karong panahon na ila gyapon gimonitor ang Kasay Palao Market kung ang mga vendors wala ba mibalik sa pagpamaligya diya kilid sa mga kadalanan. Apan sumala pausap sa mga vendors nga dito sa northbound terminal binos kayo ang mamalitay o kabalat na sila kay gasugod na karon ang enrollment diya sa mga estudyante. Mao kini mga ato na ipos gikan sa Palao Market kini sa Rick Arellano sa Pulso, Mindanao. Okay, Gaw. Kapulso Rick, unsa tan-aw nimo sa kadalanan diha limpyo na gyud? At kagapon dyan, ato yung gisubay dito, kung usa ka tinuod, ang gisulti ni Sian Actob, ato nakita dito dyan na wala lagi mga vendors diya sa may GR Pharmacy, padulong dito sa may Mercury Drug, o ato po nakita dito sa gilid na bayan sa may Quezon Avenue, wala lagi mga vendors nga, mahimos pagpamaligya, gawas lamang niya ito mga tao sa mga gabit-bit sila mga baligya, sama ng gasakay o mga motorcycle, o giyon man kaning mga bisikleta, nga gakarga o ka ng mga tempura, o guban pang mga klase sama sa mga bananak, o kini mga barbecue. So wala na kita nakita dyan, gusto ka ito mamaligay isda. Ang papagkakon sa kadlawon, alas 5 sa kadlawon, patubang sa alas 7 sa kabuntagon, kung wala pag-apoy mamaligya, nako na hinabay na ba niya ito nakalabay nga mga bulan nga, kung nga nga maligya sila dito, promatod pa nila nga, inig alas 7 sa buntag, mubalhin na po sila dito sa northbound terminal, pero inig kadlawon, diya, dyan sila sa may Palao Market, kadagang mga tao diya, labi na nga naan sa sentrong bahin, sa Dakpayan, sa Iligan. So mo ka na dyan, ang mga tao, ato na ipos gikan sa gawas, kini si Rick Arellano sa Pulso, Mindanao. Okay, so klaro kayo ang report ni Kapulso Rick Arellano. Tinaw pa sa tubig sa Tinago Falls. Okay, so atong dawaton ang pamulso sa mga balita pinagi ni Kapulso Joseph Dawi. Joe, kumusta diha? Okay, Kapulso John, kagahapon na dilingon disgrasya o aksidente ba din ha? Tinuyuan dyan yung gihanggat sa atong usa sa mga kaubaran sa media nga mo bisita dito sa may Ditsaan Ramain. Lanao del Sur, time pa nina ko nakatunog dito lapita. Ang layo-layo man jud ay nakato na kani. Sige na ko balik-balik diha na sa kuan sa east side sa kuan Lanao del Sur sa nakalabay mi atong binakog dagat ingon si kuan. Bangiro ni dili liklanaw na. Liklanaw. Halapat man gud kayo gud. Nya napoy balod mo balod po na siya Kapulso Joseph. Mo balod po dito? Mo balod po na. Balod na ko na balod. Ingaw pa man to pagkagayaw kay puntag pa man sad. Medyo dili kayo hangin na mo tong wala siguro ibalod mo to. Pero kayong kog dagat kay lapat man kayo. Murag dagat ra gyapon wala kalainan. Okay, ninguban ko dito kay ila kong gihanggat nga mo tambong dami mo cover o kaning maniid sa diha monitor
maminaw sa ilahang gipagigayon nga kining gitawag nila nga mass condemnation of the communist and local terrorist group. Okay. Dito ni gipagigayon sa may Ramain proper, dito sa Ramain Lanao del Sur, kagapong adlaw. Unya kanilang programa gibahin ni nila kapulso sa kuan duha ka parte. Ang first part nila nagtanong ang mga kuan kauban ng mga mayor na dito. Ang kutob sa mga opisyal nga na dito mayamong naptan jud nga nagtanom-tanom sila mo to ilahang part 1 sa ilahang programa nga gipahigayon. Unya ang part 2 ni mao na to ilahang proper program kaning mismo nga gitambungan ni sa atong mga mayor gikan sa tulo ka lungsod. Ang mayor dito nga ng tambong kani si Honorable Saidamin Haji Ajung. Ang mayor ni sa Ditsaan Ramain si Mayor Usop Monder. Ang mayor sa Bubong nakatupo si Urbanin Bubong hatong lapit atong Bubong ginabyan na ba to o nang skilid ni lapit. Si Honorable Kamaluding Jamal T. Dadayan ang mayor sa Buadi Puso Buntong. Okay, kato na siguro kanin kay tuyok-tuyok kami kaning mga lugar siguro. Kanan ko diyan. Ni ang ilang mga dagkong mga dinapit dito yung panato nagtambong sa maong panagtigom, no? Napo dito ang kaniya to ang Brigade Commander, no? Base Command sa GHQ si Muhammad Qasim bin Ali Baltaw. Si Police Colonel Mads Gani Muksan Mukaram ang provincial director sa LDPO. Si Colonel Jose Maria Cuerpo sa Philippine Army, INF, JSC, Philippine Army. Brigade Commander na niya sa 103rd Infantry Brigade o 11 Division, Philippine Army. Napo dito si Honorable Mamintal Alonto Adjong Junior, ang gobernador sa tuang Lanao del Sur. Muna ang mga dinapit dito. Kanya ito nakita dito sulod sa gym. Dito ni sa may gym sa Ramay, no? Puno ni. Nagya po social distancing nga gipatuman. Diligyo ng kanang yung panatuga. Punsisok sila arrange kayo, no? Na mga naka-uniform dito. Mga sundalo. Kaning IET. Antay, Agency Task Force, no? Dito mga kapitan. Tindagan na po sa kapitan dito. Naka-uniform gapon sila. Mga kapitan. O kanya to ang mga BLGO sa Bubong. Siguro na ilahang uniform sa Bubong, no? Kay ning participate man tintambong dito sa maong okasyon. Kanya sa atong pagbisita dito, ikalipay ni sa to ang kuan ato ihatag niya ang pagpasalamat sa mga mayor nga ning tambong dito. Yan atong naduulan atong gipangayoan ng statement. Pasalamat lang gyud ang iyang gihimo na may taas-taas nga recording pero pakuanran nina ko sa imo pohon. Dito gapahigayon sa ilang programa na gipigayon dito nga kaning gitawag nga giving of votes ngadto sa mga surrenderies kay kaning mga surrenderies kagi kani sa kuan maranaw man to sa di kayo nato makuan kay ang pag-istorya niya minaranaw gid tanan kani si Mr. Ustads ngalan nag Mr. Ustads ang ikaduha Christian si Mr. Robert mga surrender ni sila nga daw nga nag-surrender sila sa ilang nakita diha sa atong gobyerno mo nang nag-surrender sila nya napoy parte dito nga kaning pagsunog, no? Ceremonial burning of communist terrorist group flags. Ang tulo ka pa rin itong gandam dito kay ito ay unom to ka flag akong nakita dito na naay dako lang nakita na po dito kaning flag nga local terrorist tapos ikan sa CPP NPA ba ito nga kuana kay medyo layo manggod duot man na naikog tagat to dito sa unahan yun na pagkasunugan. Yan na po yung mga placards dito. No to terrorism. Dayon gisindihan dayon to. Ay, dilahab yun, dilahab ang flag. Okay, mo ito itong napanidan dito nga dapita, no? Kaning paghatag sa mga sinakong bugas. Uban pang mga kanguts dito sa itong surrenderies yung sa pagsunog sa flag na nagpamatuod o nagsimbolo nga dili gyud nila gusto ang kaning gitawag na to nga terrorismo. Nya
atong paminahon kaning pasalamat sa mga media sa usa sa mga mayor sa ato ang aning tambong niya to nga gipaygayon nga condemnation. Okay, Joe. Nawala. Okay. Hugdan sa ginhawa. Sige. Okay ra. Basta usa sa mga mayor si Mayor Usop Munder sa Bubong o lungsod sa Bubong. Nagpasalamat kayo nga nakabot mo pa dito ang atong mga media din mo makapabot mo pa sa ilang gipaygayon karon. Makapabot sa kahanginan, makapabot sa katawhan nga doon nagipaygayon sa mga condemnation, mas condemnation nga ilang limo dito sa may Ditsan, Ramain, Lanao del Sur. Okay, alang sa Pulso Mindanao, kini si Joseph David, reporter. Okay, so daghang salamat, Joe. Salamat sa pamulsong report sa lungsod sa Ramain, Lanao del Sur. Actually, kining Ramain mga igsoon mo ni ang unang lungsod sa east side sa Lanao, Lake Lanao. Unang lungsod sa Lanao del Sur kung mag-atubang ta sa east. So mao na ang Ramain, mao nang giatuan ni Kapulso Joseph Dawi kagahapon adlaw. Og di ta maglangan dawato nato si Kapulso Fee Abillanusa sa Misamis Oriental. Fe, kumusta? Yes, good morning in man sa tumasok hindi paminaw sa atong Pulso Mindanao. Then atong location na Mantika, Misamis Oriental. Then atong ikuag detalye ang takaroon na atong may interview ta lahay ato live ang atong hepe. Pero murag negative siya kay tuwa siya sa Cagayan de Oro City. Doon sila conference kauban sa PCR Dres Mantika. Then sa itong nasairan karon panahon kapusong June nga adunay kuan karon positive sa COVID-19 Dres may Mantikaw na. Uy. Isa kabok, isa. Then sa pa na standard din siya nga individuals. Na kuan na standard gikan isa sa Valenzuela. Okay. Na siya karon na isolate na karon wala na siya naglaglag basin atong matingala ang mga katawhan basin na mapanik atong mga katawhan diri sa Mantikaw. Nga wala na siya naglaglag ng kaning naka-positive sa COVID. Kundi na siya karon sa isolation na facility diri sa lungsod sa Mantikaw, Misamis Oriental. Muna so far mga update kay atong tang mahinabi ang atong hepe mo lagi kay negative man kay dunay conference dito sa Cagayan de Oro City. Og ato siya kuan siya pamahayag nga regarding sa dunay pangitabo niadto sa iyang area of responsibility. So far man ang latest update gikan sa gawas alang sa Pulso Mindanao, Fe Abillanusa reporting. Okay, Fee, daghang salamat Kapulso Fee Abillanusa ni ining update. Actually, zero ni siya sa pipila ka mga higayon. Pero di gid nato lagi makuan, di gid nato siguro mga igsoon, di ta siguro sa 100% nga zero case. So karon naibag-ong abot Ilisay gikan sa Valenzuela, Metro Manila. Onya nag-COVID positive na. Usa ka tawo ra hinuon ana siya sa isolation facility. Niya si Kapulso Rose Villanueva sa iyahang mga pamulsong balita. Rose, kumusta? Good morning. Yes, Jun, good morning. Sa unang report ito nakuha, Jun, nakakuha kita og police update, Jun, dito sa lungsod sa Baloridiin. Ato kining nabi si Police Captain Rando M. Salvacion. So, atong mabati Jun ang iyahang pamulso. Ayaw na muna na kahit sa ato ang update na ano na kita issuance na anan nga issuance sa Travel Authority 2023 na issue na-issue na ito ng LTI 155 Travel Authority ang
taga Pagkalundo. At ito na po kinihanadapan sa barangay Pagkalundo, Baluwi, ano dito. Kini nga tao, ikan din siya sa nanawto, nakuha siya mission. So, Jun, mo kadto ang tingog ni Police Captain Rando Salvacion, Jun. O sa laing bahay no sab, Jun, no, kadtong usa ka detainee dito, Jun, nga suspect sa illegal nga droga, Jun. So, kasampangan man karong naka-detain sa Baloy Police Station, nasuta, Jun, nga gi-test ni siya og rapid test positive kini siya sa IgM. O karong panahon na, Jun, no, gahulat sila sa unsay abiso dito gikan sa PHQ o sa gikan sa LGU Baloy. So, mo ka na nga itong update dyan, gikan sa Baloy Police Station. Alam sa Pamulso, Mindanao, kini si Rose Villanueva reporting. Okay, so mo ni ang update sa Baloy, lungsod sa Baloy, kabahin sa sitwasyon usab sa COVID. Nya matod pa dinhi adunay 155 nga personalities, individuals nga naisuhan og travel authority. Kana bitong moadto ka sa ubang lugar mga igsoon, pangayuan man ka og travel permit mo ginana ba. So mo ni 155 ang ilang na issue nini. Kanya dunay 16 ka buok nga under quarantine, no, nga mga LSI personalities. Pero adunay 320 ka LSI total, no. Then 280 ani na completed na. So normal. Pero malagi rin, doon ay kaso nga confirmed case. Pero nadala na sa kapatagan. Okay. So, kini Solbarunon, kini isa ka drug suspect. So, mo nga tanawon pa ni kung unsa man ni ipaklaro na rin, basi positive na, ha? Okay. So, mo ni ang update sa tawagan ni, kini report ni sa report ni Rose Villanueva. O dili ta maglangan mga igsoon atong dawaton ang pamulsong report ni Kaubang Kapulso Nards Kanoy. Bro, kumusta? Okay bro, good morning. Good morning. Sa atong pamulso karong buntaga bro, update sa Surigao del Sur. Napatay sa joint PNP-PCG operation ang duha kasakop sa private army ni Kabus Padlatoon, founder sa Joel Apolinario sa Lingig, Surigao del Sur. Kini human misukol ang duha sa mga sakop ni Apolinario samtang gisilbi ang search warrant sa korte tungod sa ilang pagbaton sa tag-as nga kalibre sa mga armas. Mingon si Surigao del Sur Police Provincial Police Office spokesperson Major Renel Serrano nga gilayon sa kisikop usab si Apolinario og ang laing 8 ka kauban niini pinasikad sa warrant of arrest sa kasong syndicate istapa ubos kang RTC Branch 21 Judge Jel Bolosos ning syudad. Si Apolinario ang gitumbok ni Presidente Rodrigo Duterte nga nangilad sa dagang tao hinungdan nga gimanduan ang NBI o CIDG nga pagsikop kaniya. Si Surigao del Sur Police Province Office spokesperson Major Renel Serrano samtang gikalipay sa securities ang Exchange Commission on SIC nga nadakpa na sa hiniusang operasyon sa kapulisan o Philippine Coast Guard si Kapa founder Joel Apolinario samtang nagtago-tago sa Lingig, Surigao del Sur. Kini human gisilbi sa kapulisan ang warrant of arrest nga gilugwa ni RTC Branch 21 Judge Jel Bolosos sa kasong syndicate istapa batok sa grupo ni Apolinario. Update sa Kapulso, Mindanao. Anchored by John Enriquez reporting. Okay. So, daghang salamat nini mong report. Controversial kay ni ang mong report Kapulso Nards Kanoy ang pagkadakop ni Joel Apolinario. So mo ni siya. Taw-taw na daghan kaayo ang mga katawhan nga naningil na karon. Labi na ni pagkadakop ni Pastor Joel Apolinario dito sa Surigao Lingig, Surigao del Sur. Unya dunay tawag ani ka warrant of arrest nga gi-serve sa PNP o Philippine Coast Guard nya. Grabe mga armas nakigira mo po si pastor.
Grabe kayo ang armas mga igsoon. Apa sila yung mga barit nga para pang sniping. So, mo na ang problema dito. So, taw atong dawaton maulay lang sa ginisikuan si Kairon. Basta kay ato rin yung humano ni sila. Then kita na dayon. Sige, at least si Kairon naka-observe sa ato ang mga tawagan sa atong mga reporting. No? Ang ato ang bag-o banggiitan nga reporter, batanon, estudyante. Okay. Atong pabuton ang tawag ni Kapulso Mel Velez sa Valenzuela City. Matod pa niya nga nana. Okay. Tawag lang, standby na lang kay naapay ila activity. Okay, naapay ilang activity. Okay. Sige, standby lang sa ta. Okay, so muna. Grabe gaso-aso atong mga reports. Grabe ka na ito ang Pulso Mindanao. Mao ni nga karong bulan sa Agosto, doon na tayo ipahigayon nga assessment meeting, no? Every monthly ang ato ang assessment meeting mga igsoon. So, kuan kayo, importante kayo atong isgutan ang flow sa ato ang pamaagi din sa Pulso Mindanao. So, niya si Kapulso Rick Arellano sa iyang pagbalik sa iyang mga kapamulsong balita. Kapulso Rick? Okay, Juno, hantod yapon karon mga orasa, nagpabilin pagyapon na normal ang kausay ug kalinaw sa walo ka mga kabrangayan na sakop diri sa lungsod sa Linamon, Lanao del Norte. Nga din wala gyapon mga dagko nga panghitabo nga nakablatter sa ilang police station sukad pagkagahapon kagabi ug hantod karon mga orasa. Pero inuon ang ilang tropa diri sa kapulisan nga gipanguluhan silang bago nga hipe nga mao si Police Captain Jude Evangelista. Padayon tapong kini nagmonitor diri sa ilang area of responsibility. Padayon gyapon nila gimonitor ang tanang mga sakyanan nga mosulod ug mogula diri sa panglungsod. Kaya gusto mo sa police komandoan ni Mayor Andy Bacapel. Nya ito naglabing adlaw dyan dito sa may Sitri Road ang katong mga kabatanunan nga himo sa pagyagig or pag-hiking waray nga Christmas ay yatuan ko ng control car ko mismo si Police Captain Jude Evangelista kaya ato basta nainabi ka ganin ang buntag na matod pa niya nga iyan yung ipangbanlong ang katong mga batanon nga sinalan nga isulog yun ang Christmas o niya ang katong uban dito nga nagdula-dula o nagselfie-selfie nga wala magsuot ng Christmas iya kini gipapauli ngadto sa tagsatagsa nila ka mga Pinoyanan. O nya dito po nakalabing hapon dias may puro 4 barangay poblasyon dias may baybayon gid sa lungsod sa Linamon ang katong mga batan-unan dito nga nagdula og soccer og volleyball. Iya kini gipang hold no iya gipang kuan dito gipang gupit nila ug ang uban ani dito misalom sa kadagatan nangaligo na lang sila kay civilian magud si Police Captain Jude Evangelista kaya sakay siya sa iyang kuan kining sakyanan nga katong pick up. Unya pagkatotod niabot ang katong mga kapulisan nga iyang mga gisakpan nga nagsakay sa patrol car kay ilaw tang ikarga ang katong mga batanon pero matod pa ni Jude Evangelista nga ila kining giwarningan gyapon unya ang bula iya kining gikuha o iyang gidala dito sa katong mga net sa volleyball iya kining giputol dyan yung gitangtang o ila gyapon gidala o ila gipapicturan ang katong mga lugar nga gidulaan sa mga bata o soccer dias may baybayon o ganuban po nga dito sa kadagatan nga misalom kay mudagan unta iya kining gipicturan. So mo kini dino nga nasulbad lagi ang problema diri sa Sitri Road o sa may Pro 4 baybayon sa Linamon agabayan ato mga bata nga lagi nga wala magpatuman sa social distancing ug wala usab magsuot og Christmas atol sila pagdula-dula dias sa baybayunan o sa Sitri Road nga nisakop diri sa lungsod sa Linamon, Lanao del Norte. So mo kini mga tawo ato nahipos gikan sa gawas kini si Rick Arellano sa Pulso Mindanao. Okay, salamat sa report ni Kapulso Rick Arellano og congratulations ngadto kang Police Captain Jude Evangelista. Tiwason tani taud kay nana si Mel Velez. Okay. Atong dawaton ang pamulsong balita gikan kang Kapulso Mel Velez sa Valenzuela City kabahin sa pag-abli sa klase karong Agosto. Brad Mel, kumusta ang Valenzuela City? Yun, mayong bundag kini mo mayong bundag ka mga kapulso kung sumabot sa Muksibya o sa kamayong adlaw ka Biyernes kalabutan kini sa nagingabot nga pagbukas sa klase karong Agosto 24.
Sa atong nasayran, ginagapungan yun, June, ang pagbukas sa klase sa atong pagpigtrungan o banman ang mga pribado. Kapandaghan kayo ng paggawa sa ilang mga opinyon, pagpadayag, naunta mas maayo na nga dili sa ipadayon ng klase o tabat na kung dili ang uban usab nanawagan nga wa sa klaseng mahitabo. Apan lagi doon may usa ka direktiba ang gipagawa sa atong kadagkuan sa Department of Education kalabot meaning maong kalihukan. Subay nini atong kumustahon ang preparasyon sa atong Department of Education labi na sa pagbukas sa klase partikular na sa atong EOR dili sa Dakbays Valencia. Uban nato ang atong curriculum hepe sa curriculum, chief sa curriculum sa Department of Education, sa School Division, sa Dakbays Valencia, wala ang kabili si Jeff Vigapria. Sir, may buntag din mo. Yeah, may buntag sa tanan ng mga listeners. Yes, sir. Okay, pangutanan nato, no? Sir, kumusta ang preparasyon nato? Karong umabot Agosto 24, niling nga pagbukas sa klase, kung sa kandam ang atong Department of Education kalabot ngayon. We are getting ready, sir, actually for the opening of classes. So namin nakalinya dahil kay mga activities no nga nagsugod ato pa mga niagi nga mga bulan. So nahuman bago rami nahuman, sir, sa amo ang presentation of school learning continuity plan. So kada principal nag-present sila sa ilahang plano no pinaagi sa learning continuity plan. Kani nga plano, sir, nasulod diri ang tanan-tanan nga mga activities nga gabuhaton sa mga schools in preparation for the opening of classes, including na po ang ilahang preferred nga learning delivery modalities. So, naplasta naman ilang learning continuity plan, amo naman yung natagaan o input aron ma-improve ba ang buhaton sunod sa mga eskwelahan is ila na ipatawag ang ilang mga ginikanan o stakeholders aron nga sila na po ang mag-orient sa aning mga stakeholders o parents kalabot sa ilahang learning continuity plan. So hopefully, pag mahumanan yung activity, kaning orientation nga gabuhaton sa mga schools, wala na siguro mga pangutana ang mga ginikanan, sir. Doon na kayo pangutana sa atong bisita. Okay. Si Sir Cabinya, no? Vigapria JB. Rigabria. Vigapria. Sir John, yes, Okay. John. Okay. Sir Gabria, ang kahimtang sa tawagan ni sa cabinet meeting nga gipahigayon ni atong miaging adlaw, matud pa ni Secretary Briones nga dunay face to face engagement sa klase no sa atong mga kabataan, then dili pod gihapon mawala ang tawagan ni kining mga virtual learning process. So unsa Yes, may sir. mga Sir John, actually, Sir John, ang term adto kay limited face-to-face. Sir John, no? Limited face-to-face limited, para sa mga eskwelahan nga low risk sila, no? Sa COVID-19. Pero as to the guidelines of implementation, as to selection of identification of unsang school ang pwede ra mag-limited face-to-face, wala pa ginasa mo karon sa June. So, ang among preparation karon dito ra gyud nakatutok sa distance delivery of learning. So, diri para sa Division of Valencia City, ang amo yung main modality to deliver instruction is modular. So, nagya nakatutok ang among preparation, Sir John. As to limited face-to-face, wala pa na sa amo karon, but we are also preparing for that. So, naapin na siya sa amuhang plano na in case na i-allow na siya sa mga pinili ng eskwelahan, dito ra po dahil may maka-shift. So, mag-blended learning ni ko kana may tabo. Meaning to say, in some days, ay face-to-face at other days, modular gihapon. Okay. So, combination siya, Sir John. But for the incoming opening, karong August, dito ra sa gyud ni sa amo ang distance learning delivery. Okay, sir, kining sa distance learning delivery, unsay mga pamaaging pagabuhaton sa DepEd ani? Sir John, modular ang among napilian, Sir John, no? Modular, dito say ang mga bata, ang tagaan na mo sila o module. Pero naay proseso ang pagpanghatag, ang pag-retreat sa mga module, Sir John. O kini nga proseso, kani nga mga steps, dili siya pareha. Depende man gud siya sa context sa ang sitwasyon sa mga eskwelahan. So, for specific steps
o for the implementation, ang schools mismo ang makastig ana, Sir John. No? Kaya ang uban schools, kay ang parents may madto sa eskwelahan magkuha sa modules. But in other schools, ang teachers po ang madto sa usa ka distribution center arong pagpanghatag po sa mga module. Depende kung unsay pinakamaayo sa sitwasyon sa ilahang eskwelahan, Sir John. So, modular, Sir John, modular. Okay. So, ang Region 10, na busy na og-prepare karon sa mga modules, ikan sa quarter 1 tayo sa quarter 4. So, dili na may isa magbuhat ani, i-prepare na siya daan, Sir John, nga ready na for distribution. In fact, ang among quarter 1, hapit na may mahuman, so ready na siya for reproduction na po. Okay. So, kining mga module, gikan sa national, then down to regional, and down... Dili, Sir John. Kung siya, initiative siya sa region. Naman tayo 14 ka divisions diri sa region, kada isa ka division, nagano sila magbuhat og modules for a particular grade level. So, in charge ng kindergarten pa sa grade 12. Ang Division of Valencia City, Sir John, grade 4 ang atong gibuhatan og module. So, kamulo na ni karon na sa quarter 3 nga modules ang atong gibuhat. So, ang quarter 1, ready na siya for reproduction. Okay. So dito si Sir John, ang atong mga module, ready na sa dili pa ma-open ang classes, Sir John. Okay. So, upat ka module ni siya, sir? Daghan module, Sir John. Pero i-divide siya into 4 quarters. Okay. May module for quarter 1, quarter 2, pero sa isa ka like quarter 1, for example, sa grade 4 lang, Sir John, daghan din siya ng mga module. Kaya daghan man po subjects, wala man ka subjects, Sir John. Okay. So, Brad John, musingit ko, no, kay in relation bali sa kanang nga punto. So, meaning to say, sir, wala like bukang nagamit tungod ining mga module. Sakto ba ko? Dili ko tingnan sir. Actually, nato sa depend karon kay learners material naman in textbook. Ihatag yapon sa mga bata, Sir John, ang available na mga learners material for supplemental reading. Although naanay mga inputs on content na may discussion dito sa module, but in case kulang pa ang bata to be able to answer correctly what the activities in the module, pwede sila makarefer dito sa learner's material o sa mga ubang na learning resources na pwede ma-provide sa ilahat ng mga eskwelahan, Sir John. So, gamit ihapon ang mga libro nato, Sir John. Okay, good. Nindot kayo nga information na, sir, no? Kay mao po na giatangan karon sa ato ang mga ginikanan o estudyante unsa mga pamaagi. So yes, nindot kayo ni nga information nga imong gipadangat dinhi sa ato ang Tulumanon, Pulso, Mindanao. Bradmel. Sa akong nasabtan, no? Sa akong nasabtan, Brad John o Sir Jet, no? Yes, sir. Dimension mo ganina nga managlahi ang sa regional para sa ato pila to ka division sa region 10, sir. Managlahi ba sakto ba ang matang sa module nga gikaingon mo dili siya kasi gipapatanan ni Brad John dili siya centralized ang matang sa Rihara Fermel sakto ba ito nga ang managlahi ang gamiton sa matang division sakto ba dili ni Fermel ang Tibok region parihara og module ang gagamiton nagkalahan kita unsa nga module ang among gi-prepare. Pero sharing, Sir John, sharing. For example, ang kindergarten na module gibuhat sa El Salvador Division. Pero kapag ilang gibuhat na module sa kinder, i-share nila to sa Tibuok Region 10. Ang grade 1, lahi po yung nag-prepare nga division. Ang grade 4. So, among gibuhat nga grade 4 for all schools in Region 10. So, sharing ni siya. Sharing mo? Oo, sharing. Pero parihan din nga module sa gamiton. Pariho ra. Yes, sir, Mel. Brad John, go ahead. Okay, imo na lang, wala na ko'y pangutana diri, Bradmel, klaro kayo, og nindot kayo, basin makahatag pag dugang mensahe alang sa katawhan si Sir Jet. Kaya na, ako nais, gusto na ko din ipaabot sa iya. Okay. Kumusta, sir, ang mga paggagamito sa mga maestra, kini nga itong mga tulungaan, paggagamito ta, kini nga itong mga tulungaan karon. Hello, Jun. Balik-balikan ako, Jun. Mawala si GB Bigapria, no? Balik ko, ay nagkatingala mawala ko sa ere, pero balik ko, kaya naputol siya. Sige. Okay, atong pabuton. Pero dili lang to kay sa Valencia City, kung dili
sa tanan naton siyang kahimtang sa Region 10 nga Department of Education nga modular tawag ni kining strategy diha sa pag-deliver sa distant learning. So ingon ana mga igsoon og tanaw na to ang okay nana si Bradmel Velez atong dawaton og balik si Kapulso Mel Velez sa Valencia City. Mel, ato balikan si GB Gafria ang hepe sa curriculum sa School Division sa Valencia City sa Department of Education. Kalaban din gisgutan sa naputol na pangutana, sir, kumusta na to ang kining atong mga school at classroom sa atong iped sa Valencia City? Sa atong mga classroom, sir, ang mga principal part man sa ilahang learning continuity plan, no, ang pag-situate nga ready ang atong mga classrooms although walay mga bata. So nag-set up na siya ito mga food bath, kini mga hand washing facilities, ready na siya, pero as I have said, sir, wala gihapon mga bata ang mag-assist. Pero siguro this is for parents na mag-module, magamit nila niya nga mga facilities, sir. Okay, and lastly, sir, wala may naitabo nga brigada eskwela. Kumusta ho na to ang enrollment as far bali sa kadaghanan karon? Isa ka ba? May kanaog ba? Gumikan ni atong pandemya, sa crisis nato sa pandemya sa COVID? Yes, sir. Ang atong enrollment karon as expected tungod kay nay mga parents nga duha-duha pa gyud pa-enroll, no? So ang target sa DepEd manggod nga at makakuha mi bisag 80% na lang sa enrollment last year. Pero as of katong niadin semana, murag naa pa ang sa city sa 60 kapin percent, nearing 70%, sir, ang ato ang enrollment. But we are still hoping nga mataas pa ni siya, Sir Mel. Mataas pa ni after siguro nga makahuman na og orientation ang mga school heads sa ilahang learning continuity plan. Kasi mo-convince na nato ang mga ginikanan nga makapa-enroll sa ilahang mga anak. At then again, Sir Mel, akong gusto ipa-abot nga ang atong enrollment nagpadayon paghihapon. Okay, salamat. JB Bigafria, ang hepe ng curriculum, Department of Education, School Division sa Valencia City, Bukidnon. So wala na gawin, sir. Wala na yung makababag. Agosto 24 na, sir. Dayon na gid ang klase. Tuloy-tuloy na gid, sir. Tuloy-tuloy na, sir. Gamit kining makabago nga module sa gitawag nga new normal ingon kinta. Yes, sir. Module, sir, ha? May namo. Pero naagin po yung mga eskwelahan nga na ay gamay nga online learning delivery. Okay. Sige, sir. So, June, mao ka to ang atong bisita karong Balagtaga, ayo teleconference, ang chief sa curriculum sa Valencia City, Bukidnon, School Division, sa Department of Education. O kan gini, ang inyong higala, ang inyong kapulso, Regional Press, sa location sa Mina, ng City of Golden Harvest, Valencia, Bukidnon, alang sa pulso, Mindanao. Okay, so daghang salamat sa tawagan ni kining teleconference interview, no? Pinagi ni Kapulso Mel Velez sa Department of Education sa Valencia City, Bukidnon. So moto klaro kayo mga igsoon, modular ang pamaagi, distant delivery of learning. Anya kining module sa kuan sa mga estudyante kuan siya. Doon ay upat ka quarter module, quarter 1, 2, 3, 4. Anya matut pa sa dili pa mo sugod ang klase kinahanglan mahumana ang upat ka modular quarters. Atong sugdan ang atong pakig hinabi taud-taod, no, kang Kapulso Kyron Rivera. Pero before ana aron dili kayo maputol ang ato ang istorya, ato lang sang ipaabot ang tawag ani kining mensahe, ang mga impression ni Dr. Mark Anthony Torres nga usa ka professor sa MSU IIT sa Department of Biology, usa ka Doctor of Biology mga igsoon. Kay awardee po ni siya mga igsoon sa Most Outstanding Teacher
sa 2015. So mao nang gitakuhaan nato siya og impression niining tawag ani iyahang unsa iyahang unahuna nining mahitabo karon nga klase sa pamaagi sa pagtuon niining panahon sa COVID. Dr. Mark Torres ang tawagan ni kining most outstanding teacher of the Philippines. Pilipinas, tibok Pilipinas gini, most outstanding siya. So niya atong paminaw ng iyahang mga impression kabahin niining pamaagi karon sa pagtuon sa atong mga kabataan. So ang ako lang gyud ani no kay based from understanding kung unsa gyud ang nature sa education, para sa ako ang education man gud dili siya monopoly, dili siya trabaho sa mga teachers lang. Ang concept sa education is a community endeavor. Mean to say, dili siya responsibilidad sa teacher lang, pero responsibilidad po siya sa tagsa nato, ang parents, ang mga igsoon. So karon na almost impossible pa yun ang face-to-face na pag-deliver sa education. Kailangan nato ang tabang ni mama, ni papa, sa mga igsoon sa pag-deliver sa educational services para sa mga anak. At the same time, na-discover nato na dili na tanan na ay connection sa internet. No, so lisod po siya pero mao ni siya unta maghangyo mi sa uban na private sector na kung pwede makatabang, kung naamang gani mo pwede katabang para ang mga estudyante nato na access to the internet, pwede unta kay mo na among hangyo sa inyo private public partnership. Ikaduha, naghangyo pod mi ginatawag natong flexible learning options. Naghangyo mi kung pwede unta gamiton nato ang two-way radio, ang radio stations o uban pang pamaagi sa pag-deliver sa education. Naapoy suggestions sa ginatawag na toolkits, educational toolkits na ipadala nato sa mga estudyante ang ilang kailangan mabasa o masabtan o matun-an for 1 month na dili kailangan ng internet connection. So ang toolkits pwede ipadala nato modular na learning kana siya, pero we need the support of everyone. Ang ikatulo na ako na observation is we need na support sa parents kay usay dili malikayan sa parents kung naa gani sa balay ang bata, instead nagtuon ang bata sa panahon na kailangan siya magtuon suguon, paglimpyo, etc. So importante po ng compartmentalization na kaning oras i-dedicate nato para makatuon ang bata, no? So from 8 to 12 then ay mga oras na pwede po siya dula. So dili man po totally dapat walaon nato ang dula. That should come as an integral part of learning. So kailangan po ang teacher na motudlo sa mga parents unsa niya pag-support sa learning environment sa sulod sa balay sa isa ka bata. Kaya ako na matikdan dili bitaw na ma-separate na nakadina suguon ka og chores sa balay, mga household chores na maka-impede po sa learning process sa bata. So ang support gikan sa parents, mga igsoon o mga pamilya na nakauban sa balay sa bata importante kaayo. Okay, klaro. So shoot siya sa ato ang interview sa Valencia City. Ang matod pa ni Dr. Mark Torres nga nagkinahanglan og toolkits. Na ang toolkits nga iyang but pasabot mao tong giingon sa DepEd Valencia module. So klaro kayo. Dayon pahinomdom nga to sa ginikanan nga dili suguon ang bata panahon nga magtuon. Dili suguon ang bata, balikon ako, dili suguon ang bata panahon nga magtuon. Then tagaan pod og panahon aron magdula ang bata kay part kuno kini siya sa iyang sa iyang learning. So nindot kayo ang mga impression ni Dr. Mark Torres, ang usa ka most outstanding teacher of the Philippines sa 2015 og ang award niini gihatag sa Metrobank. Ang Metrobank mo naghatag sa award nya tibok Pilipinas. Apil na diha UP, apil na diha ang mga teachers sa LaSalle, sa Metro Manila, Ateneo. Pero kinsa man ang nagmadaugon, ang ato ang maestro nga gikan sa MSU IIT nga si Dr. Mark Torres. Congratulations nimo Dr. Mark Torres. Nindot kayo ang imuhang impression karon nga gihatag isip sa most outstanding teacher of the Philippines.
balik ta din sa to ang hisgutanan sa turismo. Pasensya gyud kay ron kay inani gyud ato ang grabe ka aso-aso ang mga balita. Dinhi ang ato ang reports gikan sa nagkalain-laing lugar o dinhi sa ato ang lungsod mismo sa Nakbayan sa Iligan. So niya karon mga igsoon si Kapulso Kyron Rivera ang ato ang under training dinhi sa nag-undergo kining media training dinhi sa ato ang sibihan sa Freedom Radio o usa ka banggiitan nga journalist sa school organization sa School of Journalism si Kyron. Kyron, palihog sa imong microphone. Okay. So, good morning. Maayong buntag sa tanang mga kapulso na naminaw karong orasa. Maayong buntag sa kay DJ Laika o kanimo diha Kapulso Jun Enriquez. Kapulso Jun, ang akong impulso karong buntaga ang garbo sa matag linamon. Ang walay paglubad nga Tinago Falls. Para sa mga wala gayud sukad makaadto sa Tinago Falls, paminaw kamo. Ang Tinago Falls ay usa lamang sa mga pinakamanindot na mga waterfalls diri sa Iligan City, Lanao del Norte. Diba? Sa atong nasabtan nga ang Iligan City is usa ka attraction sa mga turista nga gibansag ang Iligan City nga City of Waterfalls. So aduna kini 465 ka mga hagdanan nga medyo hangak gyud ni Kapulso Jun, di ba? Hilabi na sa mga naay mga sakit sa tuhod. Kani maagi diari sa Barangay Rubukon na pwede sad agihon diha sa Barangay Ditukalan para sa mga taga-Iligan. Dugang niini usa kani ka protected area sa atong local government unit which is ang LGU Linamon. Masaksihan og atong makita sa Tinago ang natago nga kaanyag sa kinaiyahan. Diin ang tubig sama katinaw sa diamante ug ang kabugnaw sa tubig. Sama sa ilang ginaingon nga kapoy ang pag-adto sa Tinago Falls, di ba? Kapoy pud biya. Tinol gyud. Pero dili gyud kamahayan ang kanindot sa kalikasang natago sa dakong bukid. Ug maora ni akong ipulso karong buntaga Kapulso Jun. Alang sa Pulso Mindanao, kani si Kapulsong Kyron Rivera reporting. Okay, that's a feature reporting. Mano yung mga feature reporting mga igsoon? Kining gibuhat ni Kapulso Kyron Rivera, usama ni ka feature writer gud ni siya. So ako gid siyang gitistingan karon pasado man. Pasado man 101%. Oh, sa inang ka Tinago Falls nagtago nga kaanyag sa atong kalikasan diha likod sa kabukiran. Mao na definition sa Tinago Falls. Sa ngalan na sa Freedom Radio 91.5 megahertz FM radio. Kini yung ubos nga alaga John Enriquez nagpasalamat sa yung pagpaminaw. Kauban ako sa technical control. Si Ms. Laika Bonjente o sa mga atong manager, engineer Rudy Katubay. Kami tanan mo maingon. Daghang salamat. O kauban usab ang atong mga Kapulso reporters. Dinhi lamang mabati sa Freedom Radio FM 91.5 megahertz sa inyong mga radyo. Pulso Mindanao.